Ay, nako! Hindi pa din pala tapos ang pagtatantrums ni VP. Sabi ko na nga ba eh. Ay, bakit ganon? Ayan. Okay, tanggalin muna natin yung sound. Anyway, magandang umaga po. Ang aking pagbati para sa inyong lahat. So, ito na nga po, guys. Kasi kahapon talagang grabe yung balita dito kay Harry Roque. Oo, si Harry Roque yung naging inner point ng balita kahapon. Lalo pat yung nagkasagutan sila ni Senator Risa Ontiveros leading to the silent contempt, ganyan-ganyan. So, ang naging laman ng balita kahapon, si Roque. Tapos, sinabayan pa po ng pagtatantrums ni VP. Grabe, nakakaloka kayo. Hindi pa pala tapos ang hinanakit ni Sara Duterte. Eto guys hindi siya na-highlight kahapon kasi nga ang naging laman talaga ng balita buong maghapon si Roque. And up to this moment si Roque pa din naman eh. Pero ngayon, natin to i-point out natin to. Parang tila na pagbuntungan na naman ng sama ng loob. Kumbaga pinagbuhusan ng galit ni Vice President Sara Duterte. Itong si Marbil. Kaloka, hindi pa pala tapos guys yung tantrums niya sa 75 na security or anything guard ba yan na tinanggal sa kanya. Hindi guys ako mamaya ipapanood ko sa inyo yung video. Diyos ko po, VP, noong 2022 according to the COA report, humigit kumulang 433 yung bodyguards mo. Tapos, noong last year, umabot ng 300 plus. Binawasan ka lang ng 75? Ang dami mo ng kuda? Alam nyo, sa totoo lang parang ganito kasi yung indication ni Sara Duterte. Pag tinanggalan nyo ko ng security guards, pag nagkaroon ng krimen, wag nyo kong sisisihin Parang ganun yung gusto niyang i-point out na parang yung political harassment din, isa pa yan. Diyos ko po, hindi ka pa din tapos sa pagtatantrums mo, VP? Alam nyo guys, nabobobohan lang ako kasi ang dami mong security guard, sa totoo lang. Samantalang si Lenny noon, hindi ko nga alam kung umabot yun ng 100 plus kasi sa pagkakaalam ko, nasa 70 lang ata yung naging security ni Lenny Robredo, pumupunta din naman yun sa mga bundok-bundok. Hindi, totoo lang, mga minamahal. Grabe. Unpopular opinion. Anyway, eto, nagtantrums na naman si BP. Panood ko sa inyo yung video, balita. Ito yung balita kahapon na hindi nga lang na-highlight ng mainstream media, ng mga vlogger din, kasi nga, nakatuon lahat kay Roqueta. Ito pala yung pagtatantrums niya. Pakinggan nyo. Lalain, ano-ano ang detalye ng open letter ni VP Sara at may tugon na ba dito ang PNP chief? Kaninang umaga inilabas ni Vice President Sara Duterte itong kanyang open letter kay PNP Chief Marbel. Pero hanggang sa ngayon, iniintay pa natin kung ano ang magiging tugon ni PNP Chief Marbel dito. Pero una niyang pinahayag na kulang ang tauhan ng Philippine National Police, particular na dyan sa National Capital Region, kaya kailangan nilang hugutin itong 75 na security detail ni Vice President Sara Duterte. Pinatikos ni Vice President Sara Duterte si Philippine National Police Chief Police General Romel Francisco Marbil kaugnay ng issue sa pagbawi nito sa 75 pulis na naka-assign. Alam nyo, pang-famas talaga yung ni Sara Duterte, no? Yung kanyang drama, dahil binawasan lang ng 75, umiiyak na.
Tell it to the Marines. O, diba, nafe-feel mo na yung nafe-feel ni Leni Robredo noon. Nakagagawan ng ama mo. Anyway, ako guys, yung punto ko dito, matanong ko lang din. Ano ba yung nagawa ng security ni Sara Duterte? Nung panahon nga na umuulan, wala man lang nakaisip na bigyan siya ng payong. Lahat sila nagpaulan. Hindi mga minamahal. Totoo yun. Hanapin ko yung picture. Content ko na yan sa inyo eh. Biruin mo yung mga tao nagsisisilong kasi mayroong ulan. Tapos, ang daming bodyguard ni Sara Duterte, wala man lang nakaisip na bigyan siya ng payong. Ang ending, lahat sila nagpaulan. Hindi ko alam kung ano yung punto nun. Kung punto ba nun ay magpasikat para sabihin na napaka-humble. Pero, imbis na humble yung tingin sa'yo, nagmukha kang bobo. Tapos kakailanganin mo pa ng napakadaming security guard. Wala nga nakakaisip ng tama eh. Ay, naku, Diyos ko. Anyway, continue. Para sa kanyang security detail. Sa open letter na inilabas ni VP Sara kaninang umaga para kay PNP Chief Marbil, sinabi nitong ni-recall ni PNP Chief ang kanyang 75 na PSPG o PNP Police Security and Protection Group personnel matapos siyang mag-resign bilang secretary ng DepEd at paglabas sa cocaine video kung saan makikita ang umano'y mukha ni Pangulong Marcos na gumagamit ng iligal na droga. Ayon kay VP Sara, ito ay malinaw na political harassment. Political harassment? Uy, grabe. Ang political harassment yung pang-red tag mo sa mga teacher. Ay, nakakaloka. Grabe no si Sara Duterte. Political harassment na daw yun. Kumbaga, ang nangyayari kasi dito, guys, pinagbuntungan niya ng sama ng loob itong si Marbil. Pero yung punto dito, galit na talaga siya dito sa administrasyon. Diba, nightmare ba yung nangyayari sa'yo ngayon? Ngayon, nararanasan mo na yung naranasan ni VP Leni noon sa kamay ng ama mo. Sakit, no? Diba? Yung karma nakarating sa'yo. Anyway, continue. Lalo na't kasamaan niya sa mga tinanggal na escort ay mga pulis na kanyang pinagkakatiwalaan dahil dati na silang nagsisilbi bilang security personnel niya noon pang 2007. Ang ilan dito ay naging security detail din ni dating Pangulong Rodrigo Duterte noong 2016. Noong nakaraang linggo ay kinumpirma ni VP Sara na tinanggal ni PNP Chief Marbil ang nasa 75 PSPG na naka-assign sa kanya. Ginawa umano ang pagbawas sa unnecessary deployment ng mga security personnel sa low-threat individual para madagdagan ang puwersa ng mga pulis lalo na sa... At saka isa pa guys, madagdag ko lang sa inyo, yung mga tinanggal sa... Hindi lang naman siya yung tinanggalan ng security. Madami pang ahensya ang tinanggalan din. So bakit ka nagkukukuda, nag-iiyak? Ikaw na mismo nagsabi na hindi naman daw yun makakaapekto sa trabaho mo, sa duties and responsibilities mo as a vice president. Nanggaling na yan sa bibig mo. So ano yung minamaktol mo ngayon? Hindi, nagtataka lang ako. Di ba matapang ka? Ba't di mo suntukin si Marbil? Nag-aastang pa-victim na naman tong si Inday no? Anyway, continue. National Capital Region. Sinabi rin ni PSPG Director Police Brigadier General William C. Gon na may 31 na PNP personnel pa na nanatili kay VP Sara at nasa National Capital Region naman ang 75 na PSPG personnel. VP Sara hindi naman makakaapekto sa kanyang trabaho bilang ikalawang pangulo ng bansa ang pagbabawas sa kanyang security personnel mula sa PNP. Galing na yan sa'yo. Pero hindi niya umano matitiis ay ang pagsisinungaling ni PNP Chief tungkol sa issue. Particular na ang umano'y sinabi nitong request for relief na hindi umano nangyari at ang tila palaging pagbanggit sa pangalan ni VP Sara sa tuwing magpapa-interview sa media. Anya, sana lang matapos na ang usapin ito dahil mas marami pang suliranin ng bansa na mas dapat pagtuunan ng mga nasa kapangyarihan. Hiling ni VP Sara kay PNP Chief Marbil, huwag na siyang banggitin sa mga interviews niya. At sabi ng totoo para hindi anya magkabuhol-buhol ang kanyang kwento.
Sa inilabas naman na pahayag ni Senador Bato de la Rosa, sinabi nito sa mga dating PNP at AFP na magaling sa armed combats at nais magbigay ng seguridad kay VP Sara na magsalita na at kung maaari ay mag-volunteer para sa proteksyon ni VP Sara. Ang ating balita mula rito sa Puproteksyonan puro lang naman gala ang ginagawa ni VP. Hindi guys, to be honest, parang si Sara Duterte ngayon, ang ginagawa niya lang talaga is nagpapa-victim effect, which is, yung reflection nito is sa president, na parang ginagawa niya na, hinaharas siya ng administrasyon, pero, ang pamamaraan niya is batikusin yung mga tao na nag-declare sa kanya, pares nito, na tinanggalan siya ng PSG, ng tawag dito, security group. Yan, sorry. Alam niyo, sa totoo lang guys, unpopular opinion to pero yung akin dito, bakit ka nagrereklamo? Yung panahon nga ni VP Lenny, hindi naman ganyan kadami yung kanyang security. At saka ikaw na din mismo nagsabi na hindi naman yun makakaapekto sa trabaho mo. So ano yung minamaktol mo? Pupunta ka ng Germany, gusto mo madami ka pang security para manood ng Taylor Swift concert? Feeling so entitled. Imagine nyo Vice President pa lang yan. How much more pa kaya kung naging presidente na yan? Kumbaga nasa high peak ng pagmamaktol lang itong si Sara Duterte, tantrums. 'Di ba? Parang lang siya ngayon, kumbaga mainit ba yung ulo? Tingnan nyo, ganito yung VP pa lang yan How much more pa kaya pag naging presidente na yan? Kawawa ang Pilipinas niyan kung ganun. 'Di ba? Kaloka. Anyway, yun lamang po guys. It's me again, si Mima Alicia nyo at nagbabalik muli para sa ating panibagong video.